as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bagong umaga muli kaibigan, welcome dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. At nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating himpilan, Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ganon din po sa mga nasa Facebook page, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa atin pong YouTube channel, welcome din po sa ating programang Rise and Reflect. At kung hindi pa po ninyo na pa-follow, paki-follow na po and share na rin itong ating page sa Facebook. At dito nga po sa ating palatuntunang Rise and Reflect ay sinasalubong natin ang bawat umaga sa pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. At tayo ay nasa bahagi na ng Genesis, Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 26. Mula sa salin ng Bible, Pinoy version, tayo po ay magbabasa at inyo pong pakinggan ang aking mga binabasa. At mula dito ay hahango tayo ng mga mahalagang katotohanan na gagabay sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Sa Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 26 ng Genesis. Sinipingan ni Adam ang asawa niyang si Eve. Nabuntis si Eve at nanganak, Cain ang pinangalan sa baby. Sabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Lord. Tapos nagkaanak ulit siya. Abel naman ang pangalan. Nung lumaki sila, naging shepherd si Abel at farmer naman si Cain. Minsan, nag-offer si Cain kay Lord ng mga hinarvest niya. Nagdala naman si Abel ng isang panganay ng alaga niyang hayop. Pinatay niya yon at ini-offer ang pinakamahalagang parte noon kay Lord. Natuwa si Lord kay Abel at sa offering nito. Pero nireject niya si Cain at ang offering nito. Dahil doon galit na galit si Cain at kitang-kita yon sa mukha niya. Tapos sabi ni Lord sa kanya, "Bakit ka nagagalit? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung tama ang ginawa mo, masaya ka sana ngayon. Pero dahil mali ang ginawa mo, nandyan na ang kasalanan. Parang mabangis na hayop na nag-aabang sa pinto. Gusto niyang kontrolin ka, pero dapat matalo mo siya.
Isang araw, sinabi ni Cain sa kapatid niya, "Tara, punta tayo sa bukid." Pagdating doon, bigla niyang sinugod si Abel at pinatay. Tapos tinanong ni Lord si Cain, "Nasaan si Abel na kapatid mo?" Sumagot siya, "Iwan ko. Ako ba ang tagapag-alaga ng kapatid ko?" Sabi ni Lord, "Ano itong ginawa mo? Dumanak sa lupa ang dugo ng kapatid mo at humihingi yon sa akin ng hustisya. Dahil diyan, isusumpa kita. Hindi ka na pwedeng magbungkal ng lupa kasi diyan dumanak ang dugo ng kapatid mo na pinatay mo. Kahit magbungkal ka ng lupa at magtanim, walang tutubo doon. Wala kang lugar na matitirhan at magiging pag-alagala ka sa mundo." Sabi ni Cain, "Sobrang bigat naman ang parusa mo sa akin. Gusto mo akong palayasin sa lugar na ito at ilayo sa iyo? Wala na akong matitirhan at pag-alagala na lang ako sa mundo. Malamang patayin ako ng kahit sinong makakita sa akin." Pero sumagot si Lord, "Hindi. Pag may pumatay sa iyo, 7 beses na mas matindi ang magiging parusa niya." Kaya nilagyan ni Lord ng palatandaan si Cain para warningan ang mga tao na huwag siyang patayin. Lumayo nga si Cain kay Lord at tumira sa lupain ng Nod, sa east ng Eden. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nabuntis ito at ipinanganak si Enoch. Nagtayo si Cain ng city at pinangalan yon sa anak niya, anak ni Enoch, si Irad, na tatay ni Mehujael. Anak naman ni Mehujael si Methusael, na tatay ni Lamech. 2 ang naging asawa ni Lamech, sina Ada at Sila. Anak ni Ada si Habal, na ninuno ng mga nag-aalaga ng mga baka at tumitira sa mga tent. Ang kapatid niya namang si Hubal, ang ninuno ng lahat ng mga tumutugtog ng harp at flute. Anak ni Sela si Tubal-Cain. Siya ang gumawa ng lahat ng tools na gawa sa bronze at bakal. Sina Ama naman ang kapatid na babae ni Tubal-Cain. Sinabi ni Lamech sa mga asawa niya, Ada at Sela, "Makinig kayo, pinatay ko ang isang binata, kasi sinugatan niya ako. 7 buhay ang bayad sa pagpatay kay Cain. Pero pag ako ang pinatay, 77 ang sisingilin." Sinipingan ulit ni Adam ang asawa niya at lalaki ang naging anak nito. Sabi ni Eve, "Binigyan ako ng Diyos ng isa pang anak, kapalit siya ni Abel na pinatay ni Cain." Kaya Seth ang pinangalan niya dito. Nagkaanak si Seth ng lalaki. Enos ang pangalan. Sa time na yon, nagsimulang sumamba ang mga tao kay Lord. Ang ating paksa ay may pamagat na pagtatalo sa pagsamba. Kaibigan, kung iyong papansinin, ang mga Kristiyano, iba't ibang mga sekta ng pananampalataya ay mayroong mga pagtatalo sa mga paraan ng pagsamba. Ang ilan ay contemporary o ang iba naman ay traditional. Mayroong seeker-sensitive or confessional. Mayroong mga conservative o radical. At kasama pa dito ang pagtatalo kung anong araw ang dapat na pagsamba. Bagamat maaaring nagbago ang mga label, ang mga debate tungkol sa pagsamba ay umiral sa loob ng maraming siglo hanggang sa kasalukuyan. Nakakalungkot na ang pagsamba sa Diyos na dapat humantong sa pagkakaisa ay kadalasang nagiging pinagmumulan ng pagkakabahabahagi o pagkakahiwa-hiwalay. Nagsimula ang pagtatalong ito sa paninibugho ni Cain nang tanggapin ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit hindi ang kay Cain. Ang dahilan ay ang uri ng inihahandog. Malinaw kay Abel kung ano ang nais ng Diyos. Dinala ni Abel ang kanyang pinakamagagandang mataba na bahagi mula sa ilan sa mga panganay ng kawan sang-ayon sa talatang 4 na ating binasa. Si Cain naman ay nagdala lamang ng ilan sa mga bunga ng lupa sa talatang 3. Ito ay mahalaga sapagkat ang paghahandog ay sumisimbolo sa darating na manunubos ang ating Panginoong Hesukristo at walang makatutubos sa kasalanan kundi sa pamamagitan ng dugo. Ang pagtanggi ng Diyos doon sa offering ni Cain ay humantong kay Cain
na mabigo at magalit sang-ayon sa talatang 5. Ang galit na iyon ni Cain ay maaari sanang magdala sa kanya sa pagsisisi. Pinayuhan siya ng Diyos sa talatang 6, kaya tinanong siya ng Panginoon, "Ano ba ang kinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka, dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo." Sang-ayon sa talatang 7. Ang kasalanan, kaibigan, ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng pagsuway ni na Adan at Eva, at ngayon ay isang aktibong puwersa na sumisira sa lahat ng relasyon. Sa halip na makinig sa payo ng Diyos, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid, sang-ayon sa talatang 8. Madaling magalit sa iba sa halip na tugunan ang sarili nating kasalanan. Ngunit ang kasalanan ni Cain ay hindi pinalampas ng Diyos. Ipinahayag ng Diyos sa talatang 10, "Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa." Kaibigan, naapektuhan ng kasalanan ang relasyon ni Cain sa Diyos, sa kanyang pamilya, at maging sa lupa na kanyang sinasaka, sang-ayon sa talatang 12. Ang tugon ng Diyos ay nagpapakita ng parehong pagmamalasakit sa katarungan at biyaya. Inilagay niya si Cain sa ilalim ng sumpa at ipinatapon siya sa mga talatang 11 at 12. Ngunit nagbigay din siya ng proteksyon sa talatang 15. Malinaw dito na inilalarawan ng kabanatang ito, ng mga talatang ito, ang kalagayang kinakaharap ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Inilalarawan din ito ang pangako ng Diyos na magdadala ng pagtubos. Ang pag-asa ng ipinangakong supling na dudurog sa ahas ay nananatiling buhay at totoo. Pakinggan mo, kaibigan, ang pangako ng Diyos sa Hebreo kabanatang 11, talatang 4. "Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos. Dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya, kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya niya." Ang akala nating simpleng paghahandog ni Cain at ni Abel ay naglalarawan ng isang malaking pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng handog na tupa ni Abel na sumisimbolo sa kanyang ultimate sacrifice doon sa krus sa Kalbaryo. Kaibigan, sa palagay mo, bakit tinanggap ng Diyos ang hain ni Abel at hindi kay Cain? Ano ang itinuturo nito sa atin tungkol sa paraan ng paglapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba? Para sa iyong mga comment and reflection, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ito po yung ating broadcast number, 0918-944-7891. At habang ginagawa mo yan, kaibigan, inihahandog namin sa iyo ang isang makalangit na awitin na may pamagat, "All of Me," na inawit ni Shine Gabriel Lagrada. Pakinggan natin ang awiting ito.
surrender all of me. I have wandered for so long, tired and weary on my own. In your arms I know I'm home, oh God, my God. Take my life and make it yours, Lord. Fill me with your love. You are all I need. I surrender all of me. Take my life and make it yours, Lord. Fill me with your love. You are all I need. I surrender, I surrender, I surrender all of me. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang comment, reaction, and reflection. Ako po ay natutuwa na kayo po ay aktibong nakikinig at nagpa-participate dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. At para po sa ating pagtatapos, tayo po ay sama-samang manalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakila at mapagpala naming Diyos, Amang Banal, malinaw mong nauunawaan ang aming mga motibo, kahit na dinadaya namin ang aming sarili at ang iba. Panginoon, Ikaw lamang ang lubos na nakakakita ng aming mga puso. Ama, linisin at dalisayin mo ang aming mga buhay upang maging katanggap-tanggap kami sa iyo at ang aming pagsamba. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin din pong ipinapakiusap at dinadalangin ang aming mga kaibigan na maagang gumising upang makinig ng inyong banal na salita. Ang amin pong mga kaibigan na sumusubaybay sa amin pong Facebook page at sa aming YouTube channel, pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. Alam niyo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang pong mga burden. Akin pong ipinapakiusap na kayo ang dumamay sa kanila, ipagkaloob ang mga pangangailangan ito, lalo na po ang mga bagay na magpapalapit at magpapatibay ng kanilang pananampalataya sa inyo. Alam niyo po ang makabubuti para sa aming lahat. Kaya't hinihiling namin na kung ano po ang inyong kalooban ay maganap sa bawat isa sa amin. Ang pag-iingat ng inyong mga piling anghel ang aming maranasan sa buong maghapon sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay at nais po naming pagkalooban kayo ng mga aklat, mga babasahin at ng Bible Study Guide. Ito po ang aming pinamimigay ngayon, ang Explore. Mapapasa inyo ang Bible Study Guide na ito kung kayo po ay magte-text, tatawag o mag-comment dyan sa atin pong comment section. Ang inyong mga kompletong pangalan at address ay ipadala nyo po at kayo po ay padadalhan namin ng napakagandang Bible Study Guide na ito na may pamagat na Explore. Ang ating pong mga numero, 0917-1742-777. 0917-1742-777 at 0918-9447-891. 0918-9447-891. Para po yan sa inyong mga libreng babasahin at Bible Study Guide. O kung kayo po ay may mga kahilingan
at mga katanungan na nais ninyong iparating sa amin, tumawag o mag-text sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Huwag po kayong aalis sapagkat pagkatapos ng mga ilang awitin ay susunod na ang atin pong ang salita ng buhay. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.